before us, God beside, God within us abide, God in heaven and in this place. Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our lives. For we know through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our lives. For we know that you are faithful through the stillness and the storm, that you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. Oh, we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. Father, we commit to you our hearts. Good morning po mga minamahal na mga taga-subaybay, mga kapatid, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Praise God na tayo po ay magkakasamang muli upang mag-aral ng salita ng ating pong Panginoon. Welcome po sa ating pong ministry ng Hope at Calvary, Maranatha, the Lord is coming. Salamat sa pagpapatuloy sa inyo pong mga tahanan. Ngayon po ay araw po ng Friday. Happy Vesper sa lahat. Sa ating pong mga kapatiran, sa mga kaibigan po natin. Salamat po. And purihin ang Panginoon dahil patuloy po tayong binibigyan ng pagkakataon tuwing umaga na laging magkakasama. So, praise God na patuloy tayong binibigyan ng kalakasan, ng karunungan, ng pag-iingat siyempre. At napakabuti niya dahil laging binibigyan tayo ng pagkakataon upang mag-reflect
sa kanyang kabutihan, na tayo po bilang kanya pong mga anak ay laging tinatawagan niya sa pagkakilala sa kanya, mga kapatid. Ngayon po ay January 23. Napakabilis po ng araw, no? Parang kailan lang. Malapit na namang matapos ang buwan ng January, no? Mga minamahal. Kaya, kumusta po kayo? Kamusta ang inyong pagtatalaga sa Panginoon? Kamusta ang aking pagtatalaga sa Panginoon? Kamusta yung mga napapag-aralan po natin? Naway patuloy po tayong masumpungan sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. That no matter what life we have, today and onwards, ano man ang ating masalunga, ano man yung ating makaharap, in good times, in bad times, mga kapatid, ay manatili po tayo sa ating pong Panginoon. Ang Hope at Calvary Ministries ay nagpapatuloy sa kanyang paglilingkod, mga minamahal na mga kapatid. Okay, so pagkatapos po nito ay siyempre tayo po ipapatugtog po natin yung ating pong theme song na Bend Your Knees and Pray, and then we have still time to write sa ating sa ating comment section yung inyong mga prayer requests, kung meron, kung mga praises, mga pagpapasalamat sa Panginoon, mga pagpupuri, napakarami mga bagay, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, yung tayo po'y magpuri sa Panginoon. Magpasalamat. Baka meron kayong mga pagpapasalamat, no, nakaka-ignite ng nakaka-boost po ng ating pong well-being, mga kapatid, yung mga pagpupuri na naririnig, yung mga pagpapasalamat. Kung kayo po yung mga testimonials, mga testimony ng kabutihan ng Panginoon, feel free, mga kapatid, ilagay sa ating pong comment section. So ngayong umaga po, tayo po yung pagpapatuloy. Pakinggan po natin ang ating pong theme song na Bend Your Knees and Pray. And then after that, tayo po ay mananalangin, mga kapatid. When your days are dark and bleak, when your strength is growing weak, when you feel there's no relief, you're alone and no one sees, when your life is caving in, and though you've tried, you just can't win. You wonder, will it ever end? Will it ever end? There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll find a friend in Jesus Christ, 'cause all for you He sacrificed. He sees each tear fall from your eyes. He hears you asking why. There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay, no
pray. Just bend your knees and pray. Ayan po mga kapatid, bend your knees and pray that no matter what we are having now, ano man yung na-experience po natin, ano man yung ating pong nararanasan, ano po ay dalhin natin sa panalangin mga kapatid. Ano po, kausapin natin ang ating pong Panginoon. Okay? So tayo po yung manalangin. Our most kind and our gracious Heavenly Father, the author and finisher of our faith, ngayong umaga, Panginoon, ay nagdadalang habag kami sa iyong harapan. Una sa lahat, pinupuri namin po kayo, nagpupuri po kami sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob sa amin. Pinupuri namin po kayo dahil sa pag-iingat sa nakaraang magdamag na nakalipas ay ibinangon kami ng mayroong kalakasan. Nagpapasalamat dahil sa pahiram na buhay ay narito pong muli kami sa iyong harapan. Mahal namin Diyos. Pinupuri namin po kayo dahil sa mga walang sawang gabay, pag-iingat na ipinaranas ninyo sa bawat isa sa amin. Ngayong umaga, sinasamba rin namin muli kayo, Panginoon, sa espiritu at katotohanan dahil ito po ang nararapat. Kami iyong mga anak at marapat lamang na ipagkaloob namin sa inyo ang mga unang bahagi ng araw ng pagpupuri, pag-reflect sa iyong mga biyaya, sa iyong mga kabutihan. Mahal namin Diyos. Nagpapasalamat kami sa panibagong pagkakataon na ibinigay na muli kaming magkatipon, muling magkasama sa ilalim ng inyong biyaya, Panginoon, sa ilalim ng inyong mga pangako na bagamat kami magkakahiwalay ng lugar ngayon, pinagkaisa kami sa Espiritu upang ang katotohanan, ang iyong mga salita ay mabigyang daan sa aming kalagitnaan at ihanda ang aming mga puso sa pagtanggap nito, Panginoon, upang sa maghapong aming paggawa, mayroon kaming kalakasan ng pananampalatayang harapin ang bawat hamon na maaaring ma-encounter ng bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, tanggapin po ang aming pagpupuri, tanggapin po ang aming pagpapakumbaba, tanggapin po ang aming pagpapasalamat, at higit po sa lahat, marapati nawa na ang mga pagsambang ito ay maging mabagong samyo sa iyong harapan, mahal naming Diyos. Alalahanin ang bawat isa sa amin. Sa pagkakataong ito, Panginoon, amang banal sa iyong kabutihan, sa iyong ministeryo ng pagpapatawad, sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong walang hanggang pag-ibig, Panginoon, kami narito. Kami po'y makasalanang lubha. Marami kaming mga pagkukulang, marami kaming mga inconsistency sa pananampalataya, sa pakikipagkapwa namin. Panginoon, sa pamumuhay ng iyong mga salita. Marami kaming karumihan, marami kaming mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Sinadya man namin o hindi sinadya. Kaya ngayong umaga, Panginoon, humihiling kami muli na kami iyong paging dapatin at patawarin, Panginoon, at linisin sa lahat ng aming mga kapurihan at kayong magpuno sa lahat ng aming mga pagkukulang. At higit sa lahat, mahal naming Ama, pagkalooban kami ng pagkakataong mamuhay ng mayroong kabanalan, mahal na Diyos. Sa pagkakataong ito, hiling namin din namin ang iyong karunungan ay maging karunungan ng lahat ng makakarinig ng panalangin
na ito, Panginoon, ng pag-aaral na ito, ay sila rin po, kaming lahat, ay magtamo ng karunungang makalangit upang ang aming pananampalataya ay higit pang tumingkad at yumabong, Panginoon, upang kami maging handa sa inyo pong malapit na ang pagbabalik, mahal naming Ama. Ang mga may sakit, ang mga may mga suliranin, ang mga may karamdaman, ang mga nasa banig ng karamdaman, ang mga nasa ospital, Panginoon, di ko man mabanggit ang mga pangalan nila, Panginoon. Nakikiusap po kami sa iyong kahabagan, sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong pagmamahal, sa inyo pong mga anak. Ipahintulot nawa, Panginoon, na magkaroon po ng pinakamabuting kagalingan ang bawat isa, spiritual at saka physical. Sa mga pangangailangan namin, kayo ang aming inaasahang magpo-provide sapagkat kayo ang aming great provider, Panginoon. Sa mga suliranin, kami umaasa sa iyong kahabagan na magbibigay sa amin ng unawa, ng wisdom, ng karunungan upang kami, Panginoon, ay makaalis sa mga kahirapan na meron po kami. Mahal naming Diyos, kahirapan sa espiritualidad, kahirapan man sa physical naming pamumuhay. Ngayong umaga, dalangin din po namin ang lahat ng mapapadako sa program na to, sinadya man o hindi sinadya. Mahal na Diyos, aming dalangin na inyo pong i-bless ang bawat isa. Kailangan po namin, Panginoon, ang inyong pong pagpapala. Kailangan namin ang inyong pagpapagaling. Kailangan namin ang inyong pong mga pangunguna, Panginoon, mga proteksyon sa araw-araw. Kaya ngayong umaga, Panginoon, luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu ang aming panalangin na maging kapurihan ang pag-aaral na ito, maitaas ang iyong pangalan, hindi ang aming mga pangalan, Panginoon. Ito po ang aming panalangin at pakiusap. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po mga kapatid, good morning po. Binabati po natin yung mga nasa comment section po natin, yung mga maaga, Mamayka, good morning po sa buong family ng Paraiso at saka Mariano, good morning po. Kay Sister Maricar Macaburas Agustin, good morning po. Kay Ma'am Nelsie, kay Sir Chayen, yung mga nasa likod ng programang ito, kay Ma'am Lynn, kay Sir Mike, kay Pastor Joshua Aniban, kay Pastor Arian, kay Pastor Irada na nakasama natin kahapon, no? Praise God na yung slot po ni Pastor Ilihay ay ibinigay natin kay Pastor Ray Rada dahil dun sa new assignment na lugar ni Pastor Ilihay ay napakahirap ng signal ng internet, mga kapatid. So good morning po sa inyong lahat. Kaya kumbaga ay pasinaya kahapon ni Pastor Ray Rada. Okay? Kami dito po mga kapatid, StreamYard ay kami na rin po yung sa technical side. Kaya habang nagbo-broadcast, kami na rin po yung nag-aayos dito po sa mga technical na aspeto ng paglilingkod po natin tuwing umaga, mga kapatid. Good morning din po kay Sister Lenny Rose Ison Pipito. Good morning po. Welcome po. And sa buong family, good morning po. Mga taga-school canteen po natin, no? Purihin ang Panginoon. Kay Sister Melissa Sanggalang Banaa, good morning po. Kay April Wendy Yuzon, good morning po. Kay Ate Olive, good morning po. Ayan, yung mga nasa comment section po natin. Kay Brother Oji and sa buong family. And kamusta, Brother Oji? Praise God na kayo po ay kasama namin today. Okay po. At saka yung mga silent viewers natin na hindi man nagpaparamdam, ay good morning po sa inyong lahat. Yan po, nandyan po si Pastor. Yan po, si Pastor Joshua. Good morning po sa lahat. Time of the end is coming. Stay close to Jesus. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, talagang, ngayon talagang, Pastor, napakaraming mga distraction, maraming mga ginagawang kaaway upang tayo po mapahiwalay sa pag-ibig ng Panginoon. Subalit, yun nga, tamang-tama po talaga na stay close to Jesus. The only thing that we can do today, the only best option, wala nang ibang option, the only best option
upang tayo po'y manatili ay yung laging malapit sa Panginoon. Brother Marlon, good morning po. Ayan po, sabi ni Ma'am Maika, good morning po sa lahat. Kay Sister Penny, ayan, good morning everyone. Kay Sister Dominga Gutierrez, Ate Ingay, good morning po, kumusta po? Kayo po ba'y nandito sa San Jose? Kay Sister Erlinda, good morning po. Kay Sister Imelda, ayan po mga kapatid. So, kay Brother OG, sa buong team ng Hope at Calvary, good morning po sa lahat. Kaya welcome everyone. We praise God for your time and for sharing this broadcast to your friends and loved ones. Ayan po. Mga kapatid, kay Sister Elma Tancometa, good morning po. Diyan po sa Batangas City, Banaba West, Batangas City. Good morning po sa inyo. Mga minamahal na mga kapatid. Okay, kay Ate Olive niyan po mga kapatid. Okay? So, I think handa na po tayo, Brother Marlon, At ngayong Sabado po ay turnover ceremony sa aming church. Dito po, Pastor, turnover ceremony sa incoming at saka sa outgoing. Binabati rin po natin si Pastor Dan Piegas. Good morning po sa lahat. At siyempre, sa lahat po ng mga kasama natin today, magandang umaga po. Ang ating pong pag-aaral mga kapatid ngayong umaga, to start with, ay ito po mga kapatid. Series po kasi ito, from the book of Reflecting Christ, our perfect example. So today, pag-aralan po natin, Christ, a perfect example for all. Si Kristo po ang talagang perfectong halimbawa. Walang bawas, walang kulang. Pagdating po sa aspeto po ng pananampalataya, yung pamumuhay, yung simpleng pamumuhay, ay si Kristo po talaga yung perfect example para sa lahat. Wala na pong iba mga kapatid. Yung ibang mga tao nakakatulong, pwede nating ma-emulate yung kanila pong mga magagandang gawain, pero si Kristo pa rin yung Christ shines for all the people na pwedeng maging halimbawa. Siya po yung perfect na example natin mga kapatid. So, mayroon pong prayer request si Ate Olive. Please pray po may Sister Marilyn sa kanyang karamdaman. Si Ate Marilyn may karamdaman. Sige po, mamaya po sa ating pong pagtatapos Ate Olive, aking minarkahan na para mamaya hindi makalimutan. Okay? So, dito po, ayan, nasa Manila pala si Ate Ingay. Dito po Manila, nagpa-check up po. Yan, okay. So, ingat po, Ate Ingay, and salamat din sa support sa ministry, ng Hope at Calvary. Okay? So, yun po mga kapatid. Sir Mark, good morning po. Praise God. Ako po'y masaya dahil lagi nating nakakasama tuwing umaga si Sir Mark. Praise God, Sir Mark, na purihin ang Panginoon na kayo po ay kasama namin today. Kay Sister Lenny Iturriaga Mallorca, good morning po. Ayan po mga kapatid. So, going on mga kapatid, Christ, a perfect example for all. Sa lahat ng aspeto, sa lahat ng pamumuhay po natin, sa lahat ng areas ng buhay natin mga kapatid. Si Kristo po yung ating pong perfect example. Okay mga kapatid? So, yan po ang ating pong pag-uusapan. Bahagi po yan ng Reflecting Christ, our perfect example mga kapatid. Ito po yung ating pong susing isipan mga kapatid. Susing talata po. Ma'am Del at saka Sir Mike. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Mga minamahal po mga kapatid, ito pong talatang ito ay very powerful kasi dito po nakapaloob ito po yung maiksi pero nakapaloob po dito yung napakaraming kumbaga ay prinsipyo ng relasyon sa Diyos at relasyon natin sa ating kapwa. And Jesus here ay ipinapakita po dito na siya po yung mabuting halimbawa. Amen mga kapatid. Sister Lita Lirag. And Jesus increased in wisdom, in stature, and in favor with God and man. Mga minamahal mga kapatid. Sa Tagalog po mga kapatid, ito po hindi po version ng Pinoy version, kundi mabuting balita, mga kapatid. Lucas, 2,
makikita po natin dito yung description, no, yung paglalarawan ng isang tao, mga kapatid, na mayroong pagkakilala sa Panginoon, the way na si Kristo po yung ating pong mabuting halimbawa. Sister Tess, Ate Tess Agustin, good morning po. Sabi po rito, no, mga kapatid, sa verse 52, no, tingnan natin yung Tagalog para makuha natin yung substance, nitong talatang ito na, and Jesus increased in wisdom, stature, and in favor with God and in man. Lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan, at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ang ganda, mga kapatid, di ba? No, lumago, no? May paglago. Hindi tayo lumago. Kung paano si Jesus ay lumago, mga kapatid, sa karunungan, no po, sa pangangatawan, no? At naging kalugod-lugod sa Diyos, sa mga tao. Kaluguran sa Diyos, mga kapatid, yung paglago natin sa pananampalataya, no, sa pangangatawan natin, sa buong pagkatao po natin, mga kapatid. Kaluguran, sabi, kalugod-lugod sa Diyos. Muna, kalugod-lugod sa Diyos, kapurihan sa Diyos. And then pangalawa, mga kapatid, at sa mga tao. Kaya yung ating pong paglago, mga kapatid, sa pananampalataya, ay ito po'y kaluguran sa Diyos. So si Jesus ay lumago saan? Sa karunungan. At ano po itong karunungan, mga kapatid? Ano po? Pag sinabi natin karunungan, at hindi lang yung kaalaman, mga kapatid, ito yung karunungan sa Diyos. Mga kapatid? Lumago, no? Kasi nung time na nandito si Christ ay He is in a human form, mga kapatid. At gusto niyang ipakita yung halimbawa, no, sa atin na yung paglago kay Jesus, paglago sa Diyos, no, mga kapatid, ay kalugod-lugod, no, sa Diyos at sa mga tao, mga kapatid. Kaya yung pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay napakahalaga, mga minamahal. Kailangan tayong lumago. At hindi lamang po alam natin, dapat ay mayroon pong application. Yun po yung karunungan, mga kapatid. Yung kaalaman, alam lang, pero walang application, mga kapatid. Pero pag yung wisdom, yun na po yung mayroong application. So, lumalago sa pananampalataya, lumalago sa paglilingkod, lumalago bilang lingkod ng ating pong Panginoon. So, ito po yung halimbawa ni Jesus. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya talagang napapanahon, mga kapatid, na kayo at ako dapat ay laging lumalago siyempre sa Panginoon. Kaya tuwing umaga, mga kapatid, ay ito'y kaparaanan, no? Isang paraan, maraming paraan, mga kapatid, ng paglago sa Panginoon. Pero ito pong ginagawa natin tuwing umaga, ay isang kaparaanan ng Diyos, no? Sa maraming kaparaan ang ibinibigay niya upang kayo at ako, mga kapatid, ay lumago, no, sa ating pong Panginoon, no? Kaya ano bang ibig sabihin itong lumago si Jesus sa karunungan, sa pangatawan, at naging kalugod-lugod sa Diyos, mga minamahal na mga kapatid? Ito pong talatang ito ay nagbibigay ng sulyap, mga kapatid, doon sa development, no, yung sa development ng ating pong Panginoon Jesus from His childhood hanggang doon sa kanya pong ministry, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ito pong wisdom na binabanggit dito, karunungan, at saka yung stature, yung pangatawan, ay holistic, no? Holistic, mga minamahal na mga kapatid. Kasi mayroong mga lumalago, no? Lumalago sa karunungan, pero yung physical stature niya, yung binabanggit itong pangatawan, kumbaga hindi proportion. Kaya itong
text na to mga kapatid, ito pong verse na to, ito pong Bible verse, itong salita ni Jesus sa Luke 52 ay isang kapahayagan na in the context ng kabuuhan, holistic growth. Kaya pag sinabi natin holistic growth, nandito po yung physical, nandito yung intellectual, nandito yung emotional, yung maturity. Mga kapatid, kasama po dito. Maraming mga immature Christian, mga minamahal na mga kapatid. Ako minsan nagiging immature, no? Kaya ang gusto ng Panginoon, ma-attain natin, ma-achieve natin yung maturity. Amen, mga kapatid. Kaya His increase in favor with God and man ay nagsasabi sa atin ng, mga kapatid, growing relationship with God and humanity. No? And ito po ay very crucial, no, sa ministry ni Jesus, mga kapatid. At bilang yung role niya na kanyang tagapagligtas, mga kapatid. Hindi lang ito yung growth ng wisdom, mga kapatid. Ito po ay nagsasabi rin ng yung kaalaman, kaalaman ay hindi lang napanatili sa kaisipan, kundi mayroong practical application, mga minamahal na mga kapatid. Ito po'y nakapaloob po dito yung it involves living in a way that honors God, mga kapatid. So maraming mga tao na mayroong karunungan, mayroong alam, pero hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya ito pong binabanggit dito po na karunungan ay kaluguran sa Diyos, mga kapatid. Yung growth bilang mananampalataya natin bilang tao, mga kapatid. Na naunawaan natin yung mga prinsipyo sa banal na kasulatan, and then matapos maunawaan, mayroon pong application. Mayroon po tayong discernment doon sa mga katotohanan, mga kapatid. At ito pong paglago na to ay, mga kapatid, ito po hindi lang sa isang ganon. Sa isang palakpak lang, yung binabanggit niya, hindi lang sa isang instance. Ito po ay process. Amen, mga kapatid. Process of learning and understanding, mga minamahal na mga kapatid. Sa ating pong Panginoong Hesus, yung kanya pong childhood, into adulthood, mga kapatid, ay inihanda po siya ng ating pong Amang nasa langit para dun sa tinatawag na public ministry, mga kapatid. Okay? Kaya yun po yung wisdom, mga kapatid. Lumago si Jesus sa karunungan, increased in wisdom. Ano naman po yung pangatawan, mga kapatid? Ay siyempre, yung maturity po natin habang lumalaki, lumalago, no, mga kapatid, ay nagkakaroon po tayo ng balanse doon sa ating physical na kalagayan. Na mayroong mga tao na malalaki ang katawan, pero naman, hindi siya hindi yung lampa, mga kapatid, no, malaki ang katawan, pero sa kabilang area, naman po, lampa kumilos, mga ganun, di ba? So, hindi proportion. Dito po, binabanggit na yung Jesus increased in wisdom and stature, mga kapatid, ay, kumbaga ay yung full humanity, no, ni Kristo ay ipinakita dito na talagang nandun, mga minamahal na mga kapatid, no? At ito po'y kailangan, no, yung paglago natin sa pangatawan, paglago sa karunungan, kailangan ito, mga kapatid, para tayo po ay maging lingkod ng ating pong Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon na Christ, Jesus, anong sabi doon, mga kapatid? Increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. So dalawa po yan. Lagi, no, kaluguran sa Diyos, at the same time, pag tayo po'y lumago, sa karunungan, lumago sa physical na kalagayan po natin, kaluguran na ito sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Yan po, mga kapatid. So, okay. Kaya dito po, mayroon kaagad na reflection si Pastor. Gusto ko pong basahin kaagad po. Sabi po rito, no? Practical na reflection para our devotional, huwag agad sumunod sa unang udyok ng damdamin.
Yung yung impulse, ito po pastor yung impulse, no? Kaya yung tayo po pagiging impulsive po natin, huwag nating bigyang daan muna, mga kapatid. Ano? Wag muna nating bigyang daan yung mga unang udyok. Ito yung impulses po natin. Hindi maasahan yung mga unang impulse. Ang taong may karunungan ng Diyos kapag naramdaman ang maling hilig, huminto at piliin ang way of escape. At ang way of escape na binabanggit dito mga kapatid si Jesus, o ang tamang tugon, sa halip na magbabad sa guilt ng karnakaraan o sa kasalanan o sa kasalukuyan, pag-aralan ang disiplina ni Kristo. Panalangin, pagtitimpi, pagmamahal. Ituring ang kanyang buhay bilang blueprint sa paggawa ng desisyon sa trabaho o pamilya. Amen, Pastor. Salamat po, no? Kaya yung blueprint ng ating pong kabanalan, blueprint ng ating pong pamumuhay, mga kapatid, ang ating pong tularan, ang ating pong perfect example ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Amen, mga kapatid. Sister Annabeth and Sister Rebecca Kusi, good morning po. No, Atilita, talagang yung kabanalan, no, ay si Jesus, ang ating pong tolerance. So tama yung binabanggit dito ni Pastor. Make Christ as our blueprint ng ating pong pamumuhay. Mga minamahal na mga kapatid. Ano? Tayo po, siyempre, ay sapagkat binanggit ko nga, ito po'y process, ito po'y proseso, mga kapatid. Pero alam niyo mga kapatid, nowadays, mga kapatid, wherein young people, mga kapatid, ay talagang babad, no? Babad sa gadget, babad sa, kailangan ng drastic. Alam niyo mga kapatid, no? Kailangan ng drastic talaga na pagbabago, mga kapatid, no? Yes, little by little. Pero may mga instances na talagang kailangan drastic nating iwanan yung mga bagay na humahadlang upang hindi natin ma-attain yung blueprint ng pamumuhay na naka Jesus, mga kapatid. Ano? Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya make Jesus Christ the blueprint ng pamumuhay po natin. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Ano po, Euros, good morning po. Diyan po sa Sibali, kumusta po? Regards na lang kay Mayor, kay Kuya Nikon. No? Kumusta po diyan sa Sibali? Praise God. Okay, kay Sister Presi Loresto, good morning naman po. So moving on tayo mga kapatid, tuloy po natin yung ating pong pinapag-aralan. Salamat po Pastor sa reflection. Okay. Meron pong unang puntos na gusto ko pong ibigay sa atin ngayong umaga. Christ showed to man how to live a sinless life. Ayan, kaya katulad ng binanggit ni Pastor, no? Walang ibang tularan, walang ibang escape, no? Walang ibang kaparaanang makakaalis po tayo sa ating kalagayang makasalanan, kundi si Kristo, mga kapatid. And si Kristo po yung nagbigay ng isang maayos, mabuting halimbawa kung paano tayo mabuhay ng how to live a sinless life, mga kapatid. Yan po yung unang point na nakita po natin sa ating pong pag-aaral. Sabi pa rito, man has fallen. Pag sinabing fallen, talagang tayo po'y nahulog sa kasalanan, mga kapatid. Sino ba ang hindi? Lahat po tayo, no? Sangayon sa Romans, no? Man has fallen. God's image in him is defaced, no? By disobedience. He is depraved in inclination and weakened in power, unable apparently to look forward to anything but tribulation and wrath. Mga kapatid, lagi tayong nakatingin dun sa galit, sa guilt po natin. Lagi tayong nakatingin dun sa mga kahirapan. Pero dito mga kapatid, ipinapakita dito ng Diyos, but God through Christ has wrought out a way of escape. Ayan mga kapatid, yung binabanggit ni Pastor kanina. He is our way of escape. No? He says to everyone, be ye therefore perfect. Mga kapatid, kaya yung holiness, yung sanctification, no, yung perfection, ay wala sa ibang bagay. Christ is our way of escape. He is our perfection. He is our sanctification. He is our holiness. Mga minamahal na mga kapatid. Okay?
It is His purpose that man shall stand before Him upright and noble, and He will not be defeated. He sent His Son to this world, so bear the penalty of sin, and to show man how to live a sinless life. Amen, mga kapatid? Si Kristo po yung escape natin. Si Kristo po yung ating way of escape. Si Kristo po ang ating pong tularan. Si Kristo po yung ating pong pinakamabuting halimbawa. Ipinakita niya sa sangkatauhan kung paano mabuhay ng mga kapatid, a sinless life. Marami tayong mga pangatwiran, hindi kaya, mahirap, suntok sa buwan, mga kapatid, di ba? Yung sinless life. Pero dito po, ipinakita mismo ni Jesus, siya mismo yung naging isang mabuting halimbawa ng isang buhay na mga kapatid, sinless life. Kaya Christ showed to man how to live a sinless life. Amen, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, na point. Make Christ as our ideal in perfect living. Again and again, ipinopoint sa ating pag-aaral na gawin natin si Kristo, mga kapatid, na ating halimbawa doon sa perfect living, mga minamahal na mga kapatid. Kaya isang bagay na talagang napakagandang nakita natin ngayong umaga, no? Sister Rebecca, na talagang He is our ideal in perfect living, mga kapatid. Okay? So, yun po mga kapatid, no? Una, ipinakita ni Jesus kung paano mabuhay ng sinless life. Pangalawa, mga kapatid, gawin po natin si Kristo na ideal ng perfect living. Wala na pong iba, mga kapatid. Yung ibang mga tao nakakatuwa, no, na pwede, nakaka-inspire po sila, no, yung maraming mga tao na sa history, sa mga history book, sa ating kasalukuyan, yung mga kasama natin, no? Maganda namang mayroong mga bagay namang kumbaga ay worthy of emulation, no? Worthy to emulate, mga kapatid. Pero dito po, mga kapatid, ipinapakita sa atin na Christ is our ideal. He has left a perfect example for childhood. Simula sa childhood, youth, and manhood, He came to this earth and passed through the different phases of human experiences. In His life, His sin found no place. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Sa buhay ni Jesus, hindi po nasumpungan saan? Sa pagkakasala. From the beginning to the close of His earthly life, He preserved and solid His loyalty to God. The word says of Him, the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. He increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Amen, mga kapatid. Kaya when we make Christ as our ideal in perfect living, mga kapatid, hindi po malayo na pwede tayong mabuhay. Mabubuhay po tayo sa perfect living if we are close to Jesus. Amen, mga minamahal mga kapatid. Mayroon pong itinuloy dito si Pastor. Continuation, kapag pagod ka na at pakiramdam mo ay mahina ka, we're weakened in power. Huwag umasa sa sariling willpower lang. Magtiwala na ang Diyos ang tatapos sa mabuting gawa na sinimulan niya sa iyo. Trust in the Lord and do good. Amen, mga minamahal mga kapatid. Sino ba dito yung hindi nakakaramdam ng minsang ganito, Pastor? Di ba lahat po tayo? Nakakaramdam po tayo ng panghihina, pero pa nga tayong naririnig, magpapahinga muna, mag-resign muna, magbabakasyon muna. Nakakaramdam, they feel this, yung sinasabi ni Pastor, weakened in power. No? At sa pagkakataong tayo po yung nakakaranas ng ganito, mga kapatid, malimit. Tama si Pastor. Malimit na tayo po'y talagang in-exhaust po natin kung ano po yung ating pong magagawa. Pero dito, mga kapatid, ay kahit anong gawa po natin, no? Wala pong mangyayari kung tayo'y aasa lang dun sa ating pong willpower, aasa sa iba, aasa sa kung ano pa man, mga kapatid. Tandaan po natin, Christ is the author and finisher of our faith, mga kapatid. Kaya marapat lamang na talagang ang asahan po natin, no, ay si Jesus, sapagkat siya po yung nagsimula, no?
sa pananampalataya na nasa atin, siya rin po ang tatapos, mga kapatid. Kaya wala tayong ibang inaasahan, kundi ang ating pong Panginoon. Kaya dito po, lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan, is a very beautiful example of making Christ, as our ideal in perfect living, mga kapatid. And ang banal na kasulatan, ang Santa Biblia, mga kapatid, ay nagpo-provide kung paano po tayo mabuhay ng ng isang buhay na binabanggit ni Jesus dito na sinless life. Kaya, kamusta po kayo? Kamusta ako? Sino ang ating pong ideal, na sa pamumuhay, mga kapatid? Baka yung pamumuhay po natin ay iba ang pattern, Si Jesus lang yung ating pong pwedeng maging pattern, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Pangatlo, mga kapatid, ano nga yung una? Mga kapatid, Christ, show how to live a sinless life. Mga kapatid? Pangalawa, mga kapatid, unahin natin, make Christ is our example sa perfect living. Pangatlo, mga kapatid, 4 lang po ito. Selfless life is Christ's purpose to His children. Amen, mga kapatid? Mayroong typographical error. No, walang His. Selfless life is Christ's purpose to His children, mga kapatid. Yung hindi makasarili, mga kapatid, na pamumuhay. Yun yung gusto ng Panginoon sa Kanya pong mga anak. Tingnan po natin ito, mga kapatid. The Savior lived not to please Himself. Mga kapatid, ang Panginoong Jesus, doon sa binabanggit itong lumago si Jesus sa karunungan, sa pangatawan, at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao, mga kapatid, ay nabuhay si Jesus para hindi i-please ang sarili. Malimit, mga kapatid, namubuhay po tayo na yung sarili ang iniisip natin. Mga kapatid, masyado tayong yung sensitive doon sa nararamdaman po natin, kung sa anong meron po tayo. So, ang Panginoon, hindi, mga kapatid. The Savior lived not to please Himself. He had no home in this world, only as the kindness of His friends provided Him one. Yet it was heaven to be in His presence. Day by day, He met trials and temptation. Yet, He did not fail or become discouraged. Amen. Ang ganda, mga kapatid, He was always patient and cheerful. And the afflicted hailed Him as a messenger of life and peace and health. His life held nothing that was not pure and noble. How I wish, mga kapatid, let's pray na ganito po yung buhay po natin, mga kapatid. Kaya kanina nag-reflect ako, kaya nagiging pagpapala sa mga tao na nakapalibot sa akin. Ako kaya ay nakakapag-encourage dun sa mga tao na nakapalibot sa akin. So another self-meditation, deep reflection, mga kapatid. And Christ is teaching us ito pong bagay na ito, mga kapatid, day by day. Siyempre, tayo po, kung paano si Jesus, day by day, during His earthly life, He met trials and temptations, mga kapatid. Yet, He did not fail or become discouraged, mga kapatid. Ganda, mga kapatid, Kaya, kayo, ako, hindi ako pwedeng exempted. Tayong lahat, mga kapatid. Let us, live a selfless life. At yan ay magagawa lang, mga kapatid. Alam mo kung kailan magagawa? When we are closely, malapit tayo sa Panginoon. Amen, mga kapatid. And praise God. Ito po na ugali ni Jesus. He was always patient and cheerful. Kabaliktaran ng buhay ko, mga kapatid. Malimit. Hindi ako cheerful. Malimit. Wala akong pagtatyaga. Mga kapatid. Kaya tayo po'y pinapaalalahanan. And the afflicted hailed Him as a messenger of life. Sana ganito rin tayo, mga kapatid, na maging messenger ng buhay. Amen, mga kapatid? Kung paanong si Jesus ay messenger of life and peace and health. Kaya, mga kapatid, holistic. His life held nothing that was not pure
and noble. Purihin ang ating pong Panginoon, mga kapatid, sa bagay na ito. Na talagang yung growth natin, yung paglago, bilang mga mananampalataya, mga kapatid, ay si Kristo po yung ating pong mabuting halimbawa. Kaya tayo pong mga Kristiyano, sa pangalan, sana hindi lang sa pangalan, mga kapatid, ay tinawagang lumago din sa pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Uh, let us grow in understanding for God's Word and magkaroon tayo ng mga kapatid, spiritual maturity, mga kapatid. Sangayon sa Ephesians chapter 4, verse 15, mga kapatid. Rather, speaking the truth in love, we are to grow in every way into Him who is the head, into Christ. Mga kapatid, we are to grow up. Hindi pwedeng tayo bansot sa pagkakilala sa Panginoon, bansot sa karunungan. Kaya yung salita ng Diyos, mga kapatid, ay makapagpapalago sa atin. Amen, mga kapatid. We are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, mga minamahal na mga kapatid. Kaya we cultivate, dinidilig, kung paanong nagtatanim, di ba mga kapatid, inaayos ang lupa, nagpo-pruning. Minsan may mga pruning sa buhay po natin, mga kapatid. Yung mga experiences sa buhay po natin. Ang mga pamamaraan ng Panginoon na pinuprune po tayo para tayo po ay magkaroon ng mabuting sanga, mga minamahal na mga kapatid. So it involves cultivation of deep understanding sa salita ng ating pong Panginoon, mga kapatid. And we gain more wisdom sa pamamagitan ng kanyang salita. So yung maturity ni Kristo ay isang mabuting halimbawa ng maturity po natin, mga kapatid. Amen? Mga minamahal na mga kapatid. Kaya yung development ng ating pong Panginoon, ni Kristo, mga kapatid, ay isang halimbawa, sa inyo at saka sa akin. Amen, mga kapatid? Isang perfect example. Sister Grace Bumatay, and Ate Ingay. Kaya lumago. His life held nothing that was not pure and noble. Kaya he grow in wisdom and stature at naging kaluguran sa Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Amen? Okay, salamat po. Salamat, Pastor, sa mga paalala din. Okay. So, sabi nga dito sa Hebrew, mga kapatid, kung bakit napakahalaga. Sabi rito, pursue peace with all men and the holiness, without which no one will see the Lord. Kaya mga kapatid, yung perfect example ni Jesus ng kabanalan, ng sinless life, ng perfection, ng holiness, mga minamahal na mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga Hebreo, mga kapatid, ay without holiness, no one will see the Lord. Mga kapatid, ko kay Kristo, pag hindi po tayo naging banal, pag hindi natin naranasan yung kabanalan dito sa lupa, mahihirapan po tayo na makita ang ating pong Panginoon. Mga kapatid. Kaya ito po yung wake-up call sa lahat. Hindi lang po sa akin. Kundi sa ating lahat, mga minamahal. Hindi lang sa inyo, kundi sa ating lahat. Watching diligently so that no one falls short of the grace of God. So diligently. Tanong ngayong umaga, am I diligently studying His Word? Am I diligently na isinasabuhay yung buhay ni Jesus, mga kapatid? So watching diligently so that no one falls short of the grace of God, lest any root of bitterness spring up to cause trouble and many become defiled by it. Mga minamahal ko, mga kapatid, kaya si Jesus ay naging mabuting halimbawa. Lumago si Jesus sa karunungan, sa pangatawan, at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. When we grow in wisdom and in stature, mga kapatid, ang kaluguran ay sa Diyos. Secondary lamang yung mga tao, mga kapatid. Amen? Kaya, pursue, holiness. Pursue, peace, mga kapatid. Ito po'y panawagan sa inyo at saka sa akin ng ating pong Panginoon ngayong umaga. Okay? Mga kapatid, And, isa pa pong talata,
pursue peace with all men and the holiness without which no one will see the Lord. Yun nga, binanggit ko na kanina mga kapatid. Sa Hebrew 12:14. Pang-apat mga kapatid, at malapit na po tayo. Baka mayroon pa ho kayong reflection. Salamat po, Sister Rebecca, sa pagbati. No? Happy Preparation Day to all. Salamat po. Okay, ano pa po mga kapatid? Panghuli, cooperate with God. Ito po yung cooperate with God to attain holiness of life. Mga kapatid, cooperate with God to attain holiness of life, mga minamahal na mga kapatid. Amen? So, kailangan makipagkaisa, kailangan makipagkaisa kayo, makipagkaisa ako sa Panginoon para ma-attain yung holiness ng pamumuhay ni Jesus, mga kapatid. God's promises, ye shall be holy for I am holy. Si mga kapatid, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Holiness is the reflection of God's glory. Si mga kapatid, kaya pala yung binabanggit na arise, shine. No, mga kapatid, sa Isaiah, for the glory has shone upon you. Ito na po yun mga kapatid. Holiness is the reflection of God's glory. Now, how come that the glory of God will reflect yung sa atin kung walang holiness, mga kapatid? Kaya holiness is the reflection of God's glory. But in order to reflect this glory, we must cooperate with God. Amen, mga kapatid? Cooperate with God to attain holiness of life. Hindi pwedeng hindi ka makipagkaisa sa Diyos, mga kapatid. Kaya hindi ka pwedeng hindi rin maging masunurin sa Diyos. At the same time, you are aiming for holiness. Never, mga minamahal na mga kapatid. Ano po? Kaya, mga kapatid, cooperate with God. Heart and mind must be emptied at all the leads of wrong. So, kailangan i-empty natin yung puso po natin para pumasok ang ating pong Panginoon Jesus. The Word of God must be read and studied with sincere desire to gain from its spiritual strength. Mga kapatid, kaya tayo po yung nag-aaral tuwing umaga. Purposely, yung desire po natin ay magkaroon ng mga kapatid, ng spiritual strength. Amen, mga kapatid. Kaya yung iba, sabi ni Ma'am Essie dito sa akin, nagte-testify si Ma'am Essie, Sir, pag nawala ba yung worship natin tuwing umaga, yung Hope at Calvary, parang hinahanap-hanap. You know what, mga minamahal na mga kapatid, because yung sincere desire natin na maunawaan, mag-gain ng spiritual strength ay nasa salita ng ating pong Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya this word is the bread of heaven. No? Ano daw, mga kapatid? Tinapay ng langit. Tapos, kinakaligtaan po natin, mga kapatid. Ako'y nasa Psalms 139. 139. No, meron pa akong a portion ng verse na sinasa ulo doon. Ang sabi doon, O Lord, you have searched me and you have found me. Ganda, mga kapatid. O Lord, you have searched me and you have found me. Minamahal na mga kapatid. You know my ang sabi niya, you know my stepping down. Mga kapatid, you know my rising up. Mga kapatid, sabi doon. And you understand my thought afar off. Alam ng Panginoon, mga kapatid, Kaya ang ganda na mayroon tayong mga Bible verses na in times of in need natin, we can still recall God's promises, mga kapatid. So the Word of God must be read and studied with sincere desire, to gain from spiritual strength. Dito po tayo minsan malayo, mga kapatid. Nakakaligtaan po natin. Lalo yung mga elderly, tanda na daw, hindi na makabasa. Kaya mga kapatid, bago dumating doon yung point na hindi tayo makabasa, at least mayroon po tayong nare-recall. I admire talaga si Tatay Piping, na nagtanda si Tatay Piping hanggang siya po ay pinagpahinga ng ating pong Panginoon. Nandun pa rin, kahit hindi na makapagbasa, nare-recall, mga minamahal na mga kapatid. So this word is the bread of heaven, mga minamahal na mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon. Ang sabi po doon, He comprehend my path and my lying down. Sabi doon, mga kapatid. Alam ng Panginoon. There is no word on my tongue. Behold, O Lord, you know it all together. Kaya mga minamahal na mga kapatid, alam ng Panginoon yung buhay po natin.
Ang sabi po rito, no? Those who receive it and make it a part of their lives grow strong in strength of God. Amen? Kaya yung obedience natin, ito malimit tayo na may misunderstood ng mga tao na we are daw parang yung kulto kasi salita ng Panginoon. Hindi nila alam, mga minamahal na mga kapatid, na yung salita ng Diyos ang nagpapatibay sa pananampalataya natin, mga kapatid. Amen? This word is the bread of heaven. Those who receive it and make it a part of their lives grow strong in strength of God. Our sanctification is God's object in all His dealing with us. He has chosen us from eternity that we may be holy. Amen, mga kapatid? Christ declared, this is the will of God, even your sanctification. Kaya mga minamahal ko, mga kapatid, even your sanctification, no? Ay yun yung desire ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Kaya we need to cooperate with God. Ano ho? So yun po, mga kapatid, no? Yung ating pong pag-aaral, ano? Mga kapatid, mayroon po ditong isinira pa si Pastor. Okay, basahin po natin. Sa ating pong pagtatapos, so 6:02 na po tayo, mga kapatid, no? Sabi rito, another reflection, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pagdaig sa ibang tao, kundi sa pagdaig sa sariling bugso ng damdamin. Amen, mga kapatid? Sariling pagdaig sa bugso ng damdamin. Doon po tayo nahuhuli minsan, Pastor, no? Sa mga gano'n, no? Sa bawat pagkakataon na pinipili nating magbigay kaysa kumuha, o magpatawad kaysa magtanim ng galit, tayo nagiging higit sa isang managumpay. Ang ating karakter ay nabubuo sa ating mga maliliit at paulit-ulit na desisyon. Ang paghuhugas ng ating karakter sa dugo ng kordero ay araw-araw na pagsisisi at paghingi ng tulong sa Diyos. Amen, Pastor? Salamat po na talagang totoo po talaga na kailangan nating maglinis, kailangan nating maghugas ng ating pong sarili sa harap ng ating pong Panginoon. Kailangan natin magsisi araw-araw. Kailangan nating sumunod patiently, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Ano ho? So, mayroon pang continuation itong ni Pastor. Sabi po rito, continuation, huwag hayaang mamuo ang mancha ng kasalanan. Aminin agad ang mali at magsimulang muli ng may malinis na hangarin. Isiping lagi na ang ating buhay ay isang ensayo. Ang buhay, ang bawat pagsubok na pinapahintulutang dumating ay hindi para saktan tayo, kundi para plantsahin ang mga kulubot ng ating pagkatao. Kapag mahirap ang sitwasyon, itanong natin sa sarili at sa Panginoon, paano ko inihanda ito para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang ganda, Pastor, no? Kaya salamat po, praise God, na talagang walang ibang mag-aayos ng mga wrinkles po natin. Ano? Walang ibang mag-aayos ng mga mancha at gusot natin, kundi ang ating pong Panginoon. Ipagkaloob natin ang mga ito sa Panginoon, mga kapatid. Sabi po ni Ma'am Lita Liran, God is the way, the truth, and life. And to know God, truth, leading us to live a holy life. A holy life to attain salvation, prepared for obedient God's children. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, yun po, mga kapatid, yung ating pong pinag-aralan, no? So, ulitin nga natin, mga kapatid. Ano po? Ano nga yung number 1? Christ has shown us how to live a sinless life. Ipinakita ng Panginoon kung paano tayo mabuhay ng walang kasalanan. Tapos, pangalawa, mga kapatid, ano yung pangalawa? Na-recall niyo po ba? Make Christ as our perfect, our ideal perfect in living. Sa salita, sa gawa, sa pamumuhay po natin. Pangatlo po, selfless life is Christ's purpose to His children. Yan po ang layunin ng Panginoon sa atin. At panghuli po, mga minamahal na mga kapatid, let us cooperate with Christ, with God, to attain a holiness of life. And concluding verse natin, mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, sabi po rito, Romans 6:22, but now, having been freed from sin, tayo po'y pinalaya na, mga kapatid, no? Puri ng Panginoon, pinalaya na tayo ng Diyos saan? Sa kasalanan. But now, having been freed from sin, having become slaves of God, we are not slaves of sin anymore. We are not slaves of ourselves anymore. We are slaves of God. You have fruit unto holiness. And the end is eternal life. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya yung dulo
yung bunga, ng paglaya natin sa kasalanan. At tayo po'y naging alipin. Pansin natin mga kapatid, slaves of God. Tayo po'y alipin ng Diyos. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon, sundin po natin. Sa Ten Commandments, yun ang gusto ng Panginoon. Sundin po natin. Alipin nga tayo ng Panginoon. Pag hindi natin sisunod ang kautusan ng Panginoon, ay hindi tayo alipin ng Diyos, mga kapatid. Iba yung umaalipin po sa atin. Mga kapatid? Kaya tayo po'y alipin ng Diyos. Lingkod ng Diyos. Slaves of God. You have fruit unto holiness. And the end is eternal life. Amen, mga minamahal na mga kapatid. At panghuli po, mga kapatid. Hebrew 12, verse 1 and 2. Wherefore, seeing we are also compassed about with no so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight, itabing walang liwag, yung mga pabigat, and the sin which that so easily visit us, and let us run with patience the race that's set before us. Tumakbo tayo sa ating takbuhin, mga kapatid. Looking unto Jesus, the author and finisher of faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of God, of the throne of God. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya si Kristo laging tumingin. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, pinababalik tayo ng ating pong Panginoon, ng ating Ama, sa ating pong Panginoong Jesus. Na mabuhay po tayo sang-ayon sa direksyon, sang-ayon sa kumpas ng ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, ano ang inyong mga takeaways? Ang dami nating takeaways ngayong umaga. Stay close to Jesus. Wag hayaan, sabi ni Pastor Joshua, yung weaklings natin, yung kahinaan po natin, ipagkaloob natin sa ating pong Panginoon, pasakop natin sa Panginoon, mga kapatid. Everything, now look to Jesus, mga kapatid, and He is only our way out. Christ is our only escape, sa lahat-lahat ng meron po tayo. So, mga kapatid, kung paanong si Jesus, anong sabi doon? Lumago, at si Jesus ay lumago sa karunungan at sa pangangatawan, at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, panalangin natin na ngayong umaga, tayo po'y maging daluyan ng encouragement para sa iba. Maging pagpapala tayong lahat sa iba, mga kapatid. At magagawa lamang natin yan when we stay close to Jesus. When we stay, and allow Him, na yung buhay natin ay siya po yung mag-direct, mga minamahal na mga kapatid. Amen, mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa pagtatapos. Salamat po sa inyo. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Panginoon, Amang Banal, tunay na kayo po ang nagkumpas ng buhay namin. Kayo po ang nag-direct. Kayo po ang nanguna at patuloy pang mangunguna sa amin. Matapos kaming inyong palayain sa pagkakasala, kami naman ngayon ay tinatawagan upang lumakad sa lakad po ng aming pong Panginoong Jesus, upang mabuhay kami na free from sinless life. Panginoon, magkaroon kami ng buhay na malayo sa kasalanan. Ito po ang aming pakiusap. Ito po'y mangyayari lamang kung kami po'y laging malapit sa inyo. Ito po'y mangyayari lamang na sa tuwing kami may mga pagsubok, mga temptasyong dumarating sa amin. Our only escape is in the name of Jesus. Panginoon, maraming salamat po. Ngayong araw na to, muli naming nadama, muli naming nakita na ang paglago sa karunungan at sa pangangatawan, yung tunay na paglago, Panginoon, yung holistic na paglago ay nasa inyo, Panginoon. Kaya kami po'y tulungan sa bagay na ito upang ang aming buhay ay magbigay ng kaluguran, magbigay ng papuri sa inyo, at ganoon din po sa aming kapwa, maging pagpapala. Ang lahat na narito ngayon at ang mga mapapadako, makakapag-replay sa mga mensaheng aming napag-aralan.
Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa ganang amin, hindi namin magagawa. Malibang kami po ay laging konektado sa aming pong Panginoong Hesus. At sa bagay ito po ang aming pakiusap, mahal naming Panginoon. Ang maghapon ay totoong mahaba, Panginoon. Subalit, maraming mga maaring pagsubok na dumating. Kayo po ang aming saklolo, kayo po ang aming mabuting halimbawa kung paano maka-escape sa mga temptation na dumarating sa amin, Panginoon. Maraming salamat. Pagtibayin ang mga bagay nito sa aming mga puso at kami inyong samahan sa maghapong ito at sa paghanda rin sa araw ng Sabat. Aming dalangin din ang aming isang kapatid, si Ate Marlene, na mayroon po karamdaman. Panginoon, dalangin po namin na magkaroon po ng kagalingan. At ang iba pa, na hindi ko man mabanggit ang mga pangalan, nalalaman niyo po ang kalagayan namin. Kung paanong sinabi niyo sa Psalms 139, O Lord, you have searched me and you have known me. Kaya alam niyo po ang aming kalagayan. You understand our thought afar off. Alam niyo yung mga nasa aming mga isipan today. Kaya sakluluhan kami, Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, muli nating tanggapin ang biyaya ng Ama, ang pag-ibig ng Anak, at ang di nagmamaliw na pakisama ng Banal na Espiritu na siyang nagbabanal sa buhay po natin, ng buhay po natin. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin. Inihiling namin ito sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Mga minamahal na mga kapatid, thank you so much. Pasensya na po, nag-extend po ako ng 12 minutes. And salamat po sa inyong lahat. God bless po, no? Sa aking classmate, kay Lulo, good morning po. Kay Oji, good morning. Kay Sister Pressy, kay Sister Flor de Lisa Nacario, good morning po at the floor, and sa lahat-lahat po mga kapatid. Okay, thank you so much everyone, and God bless po. See you again tomorrow, mga kapatid. We have been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go? For us I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world,